FM. Hello sa lahat ng mga walang sawang nakikinig ngayon ng Dear IFM. Kumusta kayong lahat? Sana okay lang kayo at masaya sa buhay. Ako nga pala si Kenneth, isa rin sa mga avid listener ng programang ito. Napasulat ako para mag-share din sana ng sarili kong kwento sa inyong lahat. Alam ko kasi na marami ang makaka-relate sa akin, lalo na sa mga taong mapagmahal sa pamilya. Mula na makapagtapos ako sa pag-aaral, ako na ang nagsilbing breadwinner ng pamilya namin. Maaga namatay ang tatay ko, habang nagtatrabaho sa palengke ang nanay ko. 4 kaming magkakapatid, ako ang pangalawa. Hindi nakapagtapos si Kuya Buboy dahil ayaw na niyang mag-aral. Kaya nagtrabaho na lang siya bilang kargador sa palengke. Ako naman ang nagpapaaral sa 2 ko pang kapatid na sina Rose at PJ. Ako din ang nagbabayad ng bills at mga pangangailangan pa sa bahay. Simpleng empleyado lang ako sa isang maliit na kumpanya. Parating sakto lang ang sinusweldo ko. Pero pagdating sa bahay, kulang na kulang pa rin yun. Papasok na kami ni Kuya PJ. Baon namin. Oh, di ba binigyan ko na kayo kahapon? Para sa project namin yun sa school eh. Kasi di ba, sabay kaming may kailangan bilhin. Oo nga pala. Nawala sa isip ko. Sandali lang ha. Nako, 1.5 na lang pala tong pera ko. Paano ako pipili ng regalo? May pinaglalaanan ka, kuya? Meron sana. Nandito na rin kasi yung allowance ko next week eh. Paano kaya to? Para kay Ate Yasi yan no. Paano mo nalaman? Narinig ko kayong magkausap kagabi sa cellphone. Nagbabatian kayo ng happy anniversary, babe. Mama. Baliw. Hindi kami ganyan, uy. Ganyan kaya narinig ko. Pero kung bibili ka po ng regalo para kay ate, okay lang naman po. May pera pa naman kami ni kuya. Ako na lang bahala kapag umangal siya. Hindi. Baka hindi naman kayo kumain ng lunch break nyo. Kaya mo na. Ito, 500 oh. Patig 250 kayong dalawa ni Kuya PJ mo ha. Sigurado ka, kuya? Paano yung regalo mo kay ate? Kaya mo na yun. Problema ko na yun. Sadali. Bakit ganyan yung uniforme mo? Para kang hinahabol ng plancha. Nakalimutan ko kasi. Yan mo na, kuya. Ayos lang yan. Ay, ikaw din yung naglaba, no? Kita pa rin yung dumi, oh. Sabi ko naman kasi sa'yo, yung Pride detergent na gamitin mo para di lang puti, isla puti. Hindi naman halata, kuya eh. Sige na po. Alis na po kami. Good luck sa date nyo ni ate. Mag-propose ka na, ha? Baliw ka talaga. Sige na. Pumasok ka na. Baka mamaya maliit pa kayo eh. Happy first anniversary, babe. Happy anniversary din. Ang gwapo mo ngayon, ha? Gwapo nga. Wala namang pera. Hindi man lang kita madala sa mamahaling restaurant para makapag-celebrate. Ay naku, yan ka na naman eh. Hindi ba kanina ko pa sinasabi sa'yo na ayos lang naman? Pwede naman tayo bumawi kapag sumahod ka na. Saka, sarap kaya dito. Pinapagaan mo lang yung loob ko eh. Babe, naiintindihan ko naman na wala ka pang pera ngayon kasi binigay mo sa mga kapatid mo. Hindi naman ako nagrereklamo, di ba? Kahit na. Sana pala nag-ipon ako para sa celebration natin.
Pasensya ka na, babe, ha? Promise, babawi ako sa'yo sa susunod. Ano ka ba? Relax ka lang. Okay lang talaga. Ang importante, magkasama tayong dalawa ngayon. Oo nga pala, may regalo ko para sa'yo. Isa pa yan. Tingnan mo, may regalo ka. Ako, ni bulaklak. Wala man lang ako sa'yo nabigay. Ano ka ba, babe? Relax ka nga lang, okay? Nandito tayo para mag-celebrate. Kaya, ito na yung regalo ko. Sana magustuhan mo. Sige na, buksan mo na. Sige. Sandali. Wow! Ang ganda nitong regalo mo, ha? Sandali, ano to? Relo! Babe, mukhang mamahalin to. Halos ilang buwan ko ring pinag-ipunan yan. Kasi, ang gusto ko talaga, special yung first anniversary natin. Saka, napansin ko rin kasi na sobrang luma na yung relong suot mo eh. Medyo nga, nung college ko pa kasi to eh. O, tignan mo na. Luma na nga talaga, kaya dapat na nating palitan yan. Akin na. Susuotin ko na to sa'yo. Okay. Ayan. Yan. Dito Ayan. Perfect. O, diba? Bagay na bagay sa'yo. Nagustuhan mo ba? Oo naman. Naku, sobra. Thank you, babe. Ay, alam mo, promise ko sa'yo, babawi talaga ako sa'yo, ha? Hindi ako papayag na ikaw lang yung ganito, dapat ako din. Uulitin ko, okay lang naman. Naiintindihan kita. Masaya na kung hindi mo nakalimutan yung anniversary natin at nandito ka, kasama ko. Kaya mag-enjoy lang tayo ngayon, ha? Kahit mahirap ang sitwasyon ko, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng isang yasi sa buhay ko. Girlfriend material. Mabait, maasikaso, maalaga, mapagmahal, at higit sa lahat, naiintindihan ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Pero kahit na gano'n, syempre nahihiya pa rin ako sa girlfriend ko sa tuwing kinakapos ako sa date namin. Minsan nga, sinasabi ko na lang na busy ako dahil wala talaga akong pang-date. Noong nalaman niya yon, kahit ayoko, siya ang madalas na gumagastos sa mga date namin. Marami akong pangarap sa buhay, mga idol. Pangarap kong yumaman. Iahon sa hirap ang pamilya ko. Mapagtapos ko ang mga kapatid ko sa pag-aaral at syempre, mapakasalan at mabigyan ng magandang buhay si Yasi. Pero sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko alam kung matutupad ko ba yun o hindi na. Nay, bakit gising pa po kayo? Ano po? Ay, ang dami kasing bayarin dito sa bahay. Marami pa tayong utang na hindi pa nababayaran. Di ba po ang sabi ko, ako na ang bahala pagdating kina Rose at mga bayaran dito sa bahay. Huwag niyo nang isipin yun. Pero parang hindi nauubos. Parang ang padagdag ng padagdag eh. Magkano lang ba ang kinikita ko sa palengke? Barya lang. Ay, bakit ngayon ka lang pala nakauwi, ha? Gabing-gabi na, ha? Bali, hinatid ko lang si Yasi sa bahay nila. Main kasi kami sa labas kanina pagkatapos mag-out sa trabaho. Buti pa yung girlfriend mo, ha? Napapakain mo sa labas. Samantalang kaming pamilya mo, kulang na lang magkaroon na kami ng kaliskis dahil parati na lang isda ang pinapaulam mo sa amin. Ay, kaya siguro parating kulang ang binibigay mo dito sa bahay dahil pinagde-date niyong dalawa. Naman, hindi po. Alam nyo, madalas si Yasi pa nga yung sumasagot sa mga date namin kasi parating napupunta dito sa bahay yung pera ko. Oh, ano? Sinisisi mo ba kami? Hindi sa ganun, Nay. Ay, mabuti naman kung ganun. Dahil baka nakakalimutan mo, kailangan ka ng pamilyang to. Ikaw lang naman ang may matinong trabaho dito. Kahit maliit lang yung sinusweldo mo kada buwan, kulang na kulang sa lahat ng pangangailangan natin. Si Kuya Buboy ba, Nay? Hindi pa pwedeng maghanap siya ng ibang trabaho. Pwede naman siyang magpasada ng jeep. Nagbigay naman ng tulong sa kanya si Tito Ala na ipapahiram sa kanya yung jeep. Ang sabi, kumuha lang siya ng lisensya. Ako na naman ang nakita mo. Oy, Kenneth. Maayos na ang kalagayan ng kuya mo sa palengke. Hindi siya nababakante. Hayaan mo na siya.
Hindi, ang sinasabi ko lang naman ay may pwede pa siyang pagkuhaan ng pera. Para naman may kahati po ako dito sa bahay. Siya na sanang bahala sa mga bata. Bakit mo pa sa akin papaasa yan? Ikaw naman yung gumagawa, di ba? Kayang-kaya mo na yan. Paano kung maisipan ko magpakasal? Siyempre, di naman pwede na. Ako pa rin na. Teka! Anong kasal ang pinagsasabi mo dyan, ha? Magpapakasal ka? Hindi pa naman, Nay. Sinasabi ko lang na pwede mo ganun yung mangyari. Ay, hindi. Ha? Hindi ka magpapakasal hanggat hindi pa nakakapagtapos si Rose. At kailangan mabayaran lahat ng utang natin. Ano? Sandali na yan. Lahat ng utang natin? Akala ko ba kayo po ang bahala doon? Ay, hindi ko na nga kaya eh. Mas mabuti kung mas lalakihan mo ang abot mo dito sa bahay. Nay naman. Sandali halos wala na nga pong natitira sa sweldo ko. Lalakihan ko pa? Di maghanap ka ng sideline. Sus, ang simple lang ng solusyon mo dyan eh. Bakit kaya hindi na lang ikaw yung mag-abot dito sa bahay? Total naman sumasideline ka, di ba? Bastos ka! Tumigil nga kayo dyan! Oh, Kenneth, wala kang magagawa dahil ikaw lang ang maaasahan ko dito sa bahay. Kaya kung ano man ang pinaplano mo sa sarili mo, itigil mo muna, anak. Huwag kang makasarili ngayon, ha? Pakiramdam ko ng mga oras na yon, wala akong kalayaang maging masaya. Ang unahin ng sarili ko dahil parang habang buhay na yata ako nakatali sa pamilya ko. Na para bang isang malaking kasalanan ng unahin ng sarili. Pero hindi ako nagpatinag at gumawa ako ng sarili kong plano. Nag-propose na ako kay Yasi kahit wala pa akong nabibiling singsing. Buti na nga lang at pumayag siya. Nakahinga nga ako ng maluwag noon dahil akala ko hindi pa siya handa sa buhay na gusto ko para sa aming dalawa. Meron nga lang isang malaking problema. Ang pamilya ko. Uy, dahil pagkain Sasarap Maupo na kayo dyan. Hintayin na lang natin si nanay. Anong meron, kuya? Basta, umupo na lang kayo dyan. Pero mamaya na kayo kumuha Sarap nakakagutom. Uy, kuya, mamaya na daw. Itikman lang ito naman Nay. Kuya, umupo na kayo. Anong meron? Bakit ang daming pagkain dito? Mukhang may sasabihin si kuya. Celebration! Abay, tungkol saan naman yan, Kenneth? Ay, nako. Kuya, bilisan mo na. Tom Goods na ako Sige na nga. Ganito kasi yan. Inaya ko ng magpakasal si Yasi at pumayag siya. Talaga, kuya? Totoo ba yan? Oo. Kanina lang ako nag-propose. Wow! Ang saya-saya naman! Happy, kuya! Teka, bakit ang tahimik? May bala ka na palang pakasalan yung girlfriend mo Hindi ka malang nagpaalam muna sa akin. Nay, matagal ko na pong sinabi sa inyo to, di ba? Saka, 5 taon na kami ni Yasi. Siyempre, may isipan ko talagang pakasalan siya. Pero sana, naisip mo muna yung mga responsibilidad mo dito sa bahay. Paano sila PJ? Paano sila pag nagkasawa ka na? Yung mga bayarin dito sa bahay. Mga utang na hindi pa nababayaran. Sino magbabayad ng mga yun, ha? Teka sandali, hindi naman ibig sabihin na magpapakasal ako, itatalikuran ko ng mga responsibilidad na yun. Ganun na rin yun! Siyempre, uunahin mo na yung babae na yun kaysa sa amin. Sandali kuya. Hindi lang naman ako nag-iisang anak ni mama. Nandiyan ka, si PJ, 1 taon na lang gagraduate na yan. Di sana, makakatulong ko na kayo sa pagpapaaral kay Rose sa mga gastusin dito. Ko. Pag nag-graduate ako, maghahanap ako ng trabaho para sa akin lang, ha? Akin lang yung suswelduhin ko. Kayo, bahala kayo dyan. PJ, ano ka ba naman? Seryoso ka talaga sa sinasabi mo? Huwag mong pilitin yung bata kung ayaw niya. Huwag mong ipasa ang responsibilidad mo sa iba. Teka, sandali Ako ba yung magulang dito para buhayin ko kayong lahat? Hoy! Wag mo magamit ang mga salita na yan, ha? Parang pinapalabas mo na wala akong kwentang ina. Hindi naman sa ganun, Nay. Ang sinasabi ko lang, dapat... Hindi.
Ganun ang gusto mong sabihin? Na wala akong kwentang ina? Bakit? Dahil lang sa pinipigilan kitang magpakasal? Maging makasarili? E di sige, bahala ka. Magpakasal ka kung gusto mo. Bahala ka na sa buhay mo. Kung ako sa'yo, pag-isipan mo ng mabuti yan, Kenneth. Huwag mong talikuran ng pamilya mo. Marami pang babae sa mundo eh. Diyan na nga kayo. Basta ako, kuya, ha? Ayaw ko. Bahala kayo dito. Problema niyo yan. Kuya, ganito na lang. Pagka-graduate ko ng high school, mag-working student na lang po ako. Trabaho po sa umaga, tapos sa gabi na lang po ako mag-aaral. O di kaya, baliktad na lang po. Basta, kahit ano po dun, ako na po bahala sa sarili ko. Hindi. May Ano ka ba? mga murang school naman po dyan, kuya. Ano ka ba? Di pwede yun. Aaminin ko, sumama ang loob ko sa nanay ko. Para kasi ako naging walang kwentang anak dahil lang sa magpapakasal ako. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit nagalit sila sa akin. Masama ba na unahin ko yung sarili ko? Ako lang ba ang may kakayahang magtrabaho? At isa pa, wala rin naman ako sinabing tatalikuran ko yung mga responsibilidad ko. Pero ang dating sa kanila, kakalimutan ko ang pagiging anak at kapatid sa pamilya namin. Kahit na ayaw ni nanay sa plano kong pagpapakasal, itinuloy pa rin namin ni Yasi ang pag-iipon para doon. Pinilit kong pagkasyahin ang lahat na sinusweldo ko. Noong una, hindi ko alam kung paano ko gagawin yun. Sa bahay pa nga lang, kulang na kulang pa ang sweldo ko. Kaya parang biglang nagulo ang utak ko ng mga oras na yon. Ayan. Sa wakas natapos na rin. Ito na. Grabe, amoy pa lang. Nakakabusog na. Siyempre. Oh, kain ka na dyan. Salamat, babe. Sarap. Pwede na. Anong pwede na? Pwede nang mag-asawa? Oo naman. Oy, ayos yan. Huwag kang mag-alala, kapag nagpakasal na tayo, araw-araw kitang lulutuan ng mga masasarap. Papatabain kita. Sige. Gusto ko yan. At saka bibilisan ko yung pag-iipon para makapagpakasal na tayong dalawa, ha? Bakit ikaw lang? Tayo. Dapat tayo yung mag-iipon. Alam mo naman na kung ano yung plano ko eh. Dapat lahat kaya kong ibigay sa'yo. Pangarap ko na maging maganda yung buhay na ibibigay sa'yo, di ba? Pero buhay nating dalawa to. Kaya dapat, tayong dalawa rin yung nagsisikap na magkaroon tayo ng magandang future. Hindi. Babe, ano ka ba? Responsibilidad ko yon dahil lalaki ako. At saka isa pa, ayokong may masabi sa akin yung mga magulang mo. Ayokong marinig na ang tapang kong ayain ka magpakasal tapos hindi pala ako handa magbigay sa'yo ng kahit ano. Kaya dapat handa ako. Kaya ko naman eh. Ang kailangan mo lang gawin, magpaganda. Hoy, excuse me ha. Maganda na talaga ako, no? Kahit nung una pa lang. At mas lalo akong gumanda ngayon dahil sa White Rose Papaya Soap na may vitamin B3. Kaya papaya puti, papaya fast. Oo na, sige. Oo na lang. Ay, sandali. Sasagutin ko lang tong tumatawag sa akin ha. Ano to? Ay, si Kuya Buboy pala. Sandali ah. Hello Kuya, bakit? Hello, Kenneth. Nasaan ka? Nakinayasi, bakit? Kaya naman pala hindi ka sumasagot sa mga text ko eh. Busy ka dyan. Ay nako. Sana naman, bago ka makipag-date, iniwan mo muna yung pambayad ng tuition fee ni Rose. Ako yung kinukulit ng bata eh. Ha? Iniwan ko dyan sa may babaw ng TV ah. Hindi niya ba nakita? Sinabi ko yun sa kanya. Pakitignan na lang. Oo. Nandyan daw sa ibabaw ng TV yung pera. Ano? Nakita mo na? O sige na, pumasok ka na. Okay na, ayos na. Paano
2,000? Kasama mo lang yung girlfriend mo nung wala ka na naman sa ulirat. Di ba, nangingi nga ako sa'yo ng pera pampaayos ng cellphone ko? Kailangan itong gamit ko eh. O sige kuya, ibibigay ko na lang sa'yo mamaya pag uwi ko. Magwi-withdraw na lang ako. Sinabi ko na yan sa'yo nung isang araw eh. Basta, huwag mong kakalimutan ha. Mamayang gabi. Baka mawala ka na naman sa ulirat. Ha? Sige, bye. Oh, bakit? Ano na namang problema? Nawala sa isip ko na ibigay yung hinihinging 2,000 ni kuya. Para saan daw yun? Pampaayos ng cellphone. Bakit sa'yo pa humihingi yun? Di ba may trabaho naman siya? Hayaan mo na. Magkano lang naman kasi yung kinikita niya sa palengke. Parati na lang siyang nagpapasalo sa akin eh. Tapos naalala ko, may 5,000 pala kaming utang na dapat bayaran sa katapusan. Wala na namang matitira sa akin ito. Ay, sige na. Ako na lang magbibigay nung 2,000. Uy, hindi. Kaya ko naman eh. Ano kaya mo na? Tignan mo nga yan. Problemado ka na naman sa pera. Sige na, ako na muna. Tulad ng sinabi ko, kaya ko naman. Alam kong kaya mo. Pero ayoko naman na sa kakabigay mo wala nang matitira para sa'yo. Alam mo, nandito naman ako para tumulong eh. Sige na, hayaan mo na ako. Ayoko. Wala nang pero. Ako na muna magbibigay, ha? Dapat ngayon pa lang, nagpa-practice na tayong maghati sa lahat ng problema, sa lahat ng bagay. Kasi problema mo, problema ko na rin. Ha? Kung ano ang kinahirap ng sitwasyon ko sa bahay, gano'n naman ikinadali ng sitwasyon ko sa relasyon namin ni Yasi. Sa kanya ko naramdaman na may katuwang ako sa buhay, na hindi ko kailangan mag-isa dahil nandyan lang siya sa tabi ko. Kaya kahit papaano, unti-unti naming naumpisahan ang pag-iipon. Pero syempre kasabay nun, medyo nabawasan ang pagbibigay ko sa bahay. Mga kailangan lang ang naiaabot ko pero yung iba, hindi ko na sila napagbibigyan. Ay, nako. Hindi pwede to. Paano kaya to? Nay! Ano yun? Nabayaran ko na po yung balanse natin. Okay na po yun. Sige. O nga po pala, Nay. Ito po, pandagdag dito sa bahay. Hindi na. Okay lang. Huwag mo nang isipin yun. Kaya ko na. Hindi. Ano ka ba naman, Nay? Ito na. Sinabi ko na kasing okay na eh. Wala ka bang pupuntahan? May ginagawa ko dito at kailangan kong tapusin. O sige, Nay. Basta kung may kailangan kayo, magsabi na lang kayo, ha? Sige, umalis ka na. Nay, galit ba kayo sa akin? Wala ka na rin namang pakialam kahit galit ako, di ba? Gumagawa ka na ng sarili mong buhay na hindi na kami kasama. Kaya ano pang pakialam mo? Nay naman. Kung gusto mo na ring umalis sa bahay na to, hindi kita pipigilan. Tulad ng sinabi ko noon, bahala ka na sa buhay mo. Wala na akong pakialam. Kaya sige na, umalis ka na dyan. Nagiinit na naman ang ulo ko dahil sa'yo. Alam mo, kanina pa ako nabibingi sa pagiging tahimik mo. Sige na, sabihin mo na yan. Alam kong hindi ka okay. Kaya mas maganda kung ilabas mo na yan. Hindi kasi ako pinapansin ni nanay sa bahay. Alam kong hindi rin siya okay sa akin. Nung nagabot ako kanina ng pera, tinanggihan niya ako, okay na raw, sabi niya. Di ba, dapat nga mas nakakahinga ka ng maluwag? Siyempre, iba sa pakiramdam eh. Ewan ko, ang gulo. O baka hindi lang siguro ako sanay na hindi na nila ako kailangan. O di kaya, galit talaga sila sa akin dahil plano nating dalawang, alam mo yan, nahihirapan ako.
Gusto mo ba i-postpone na muna natin yung kasal natin? Ha? Bakit naman natin gagawin yun? Para lang makahinga ka. Pakiramdam ko kasi parang namimili ka sa pagitan ko tsaka sa pamilya mo. Kaya ko pa naman maghintay. Ano ka ba naman? Hindi natin gagawin yun. Alam mo, ngayon lang ako may gagawin para sa sarili ko. Paano naman sila? Sigurado naman ako na kahit kasal na tayong dalawa, hindi pa rin nila ako matatanggap. Kasi ang tingin nila sa akin, karibal sa'yo. Hindi ko hahayaan yan, ha? Hindi ko hahayaan na maramdaman mo yan. Mahal kita, Yasi. At kahit anong mangyari, ipaglalaban kita. Ngayon lang ako naging masaya. Ngayon ko lang naisip ang sarili ko, kaya kung talagang mahalaga ako sa kanila, magagawa nilang tanggapin yon. Nagpatuloy ang hindi pagpansin sa akin ni nanay sa bahay. Nagmistula akong parang isang hangin na dinadaan-daanan lang nila. Sobra ako nahirapan ng mga oras na yon. Ang lakas kasing maka-guilty. Pakiramdam ko, wala ako nagagawang tama para sa kanila. Uy, kuya, ang aga mo yata ngayon. Hindi ako naipit sa trabaho eh. Oh, kumain na ba kayo? Opo, may natirang ulam po dyan eh. Okay. Nasaan si Kuya Buboy? Parang umalis po yata. Ang pagkakarinig ko po, mangungutang daw siya. Mangungutang? Teka, sandali, bakit? Para sa mga pangangailangan ni na Rose at PJ sa school nila. Lalo na si PJ. Oh, teka, sandali. Nandito naman ako, diba? Magkano ba babayaran? Ako nasasagot. Hindi na, kaya ko na to. Kuya naman kesa naman sa mangutang ka sa iba. Di, sa akin ka lang mag-abot. Ako naman talaga may sagot sa kanila, diba? Sinabi ko na nga kasing kaya ko ni. Bakit ba ang kulit mo? Yang pera na inaabot mo sa akin, idagdag mo na lang dyan sa pagpapakasal mo. Total naman, yun ang plano mo, di ba? Sinasanay na namin ang mga sarili namin na hindi na umaasa sa'yo. Dahil kapag kinasal ka na, kakalimutan mo na kami. Teka, sandali nga. Sino ba nagsabi na ganun ang mangyayari? Bakit parang isang malaking kasalanan yung gagawin ko? Alam nyo, hindi ba pwedeng ni minsan isipin ko naman kung ano yung magiging kasiyahan ko? Wrong timing kasi ginagawa mo, Kenneth. Kailangan ka ni nanay. Alam mo rin naman na ikaw ang inaasahan ni na Rose at PJ eh. Ang dami-dami nating problema tapos sasabihin mo ng pagpapakasal? Ano namang mali dun? Di ba dapat maging masaya kayo para sa akin? Pero lumalabas parang nagiging makasaril pa ako. Bakit? Hindi ba? Di ba yung ginagawa mo? Pagtakbo mo yan sa responsibilidad mo. Ano? Kasi syempre, kapag nagpakasal ka na, hindi ka na namin pwedeng sandalan sa kahit na anong oras kasi nga syempre, may pamilya ka na binubuo. Alam mo, nagkaganyan ka lang naman simula nung maging girlfriend mo yung Yasi na yun eh. Ano? Maming ka, pinilit ka lang ng babaeng yun ano? Huwag mong idamay dito si Yasi, kuya. Kung ano man yung ginagawa ko, desisyon ko yun. Plano ko yun. Ano bang nangyayari dito? Oh, Kenneth, bakit mo sinisigawan ng kuya mo? Ewan ko nga dyan eh. Magpapakasal lang, yumabang na bigla. Talaga? Ako pa talaga naging mayabang? Niisip ko lang naman yung sarili ko. Dahil buong buhay ko wala akong ibang iniisip kundi kayo. Wala akong ibang ginawa kundi akuin yung responsibilidad na hindi naman talaga sa akin. Sandali nga! Sinusumbatan mo ba kami, Kenneth? Nay, hindi ako nanunumbat. Sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko para sa pamilya na to. Para maintindihan ninyo na oras na para isipin ko naman yung sarili ko. Na gawin yung gusto ko. Yun na kasi ang problema eh. Gagawin mo yan at kakalimutan mo na kami. Ako lang ba yung anak nyo, Nay? Si Kuya po pwede naman Pero ni minsan hindi kayo nagalit sa kanya kahit walang trabaho at wala siyang pangarap sa buhay. Ano sinasabi mo? Oh, Buboy! Hindi porket ikaw ang nagpapasok ng pera sa bahay na to, may karapatan ka nang sabihin lahat ng yan. Baka nakakalimutan mo ha? Ako pa rin ang panganay dito. Panganay. Panganay na hindi nagpapakapanganay. Sira ulo ka! Oh, kuya! Ako! Kenneth!
Huwag mo kami pagsalitaan. Ganyan na! Bakit? Totoo naman ah! Ikaw ang walang kwenta dito! Walang kwentang anak! Walang kwentang kapatid! Ha? Hindi ka titigil? Ano? Sige! Ano? Kuya! Tama na! Stop na! Tama na! Tumigil na kayong dalawa! Tumigil ka na, Kenneth. Hahayaan ka na nga naming magpakasal, di ba? Kaya hindi mo na kailangang awayin pa lahat ng taong nandito. Sumusobra ka na! Kayo ang mas sumusobra na! Minsan ko na lang gagawin yung gusto ko. Minsan ko na lang iisipin yung sarili ko. Pamilya ko kayo, di ba? Dapat kayo ang unang sumusuporta sa akin. Dahil kahit kailan, hindi ko kayo pinabayaan, di ba? Ako ang sumalo ng lahat. Nagtrabaho ko para sa pamilya na to, hindi para sa kinabukasan ko. Tanging hiling ko lang ngayon, suportan nyo eh. Yung iparamdam nyo sa akin na pamilya nyo ako. Anak nyo ako. Kapatid ako dito. Hindi bangko at tagagawa ng pera ninyo. Kung hindi mo na kaya, umalis ka na dito! Talagang aalis ako dito. Puputulin ko lahat ng sustento sa bahay na to. Total naman eh. Si Rose lang naman ang nakakaintindi sa akin eh. Siya na lang ang iisipin ko simula ngayon. Pero kayo, bahala na kayo rito. Wala na akong pakialam kung magmukha akong masama sa inyo. Tapos na ang obligasyon ko sa pamilyang ko. Siguro naman mga idol, maiintindihan nyo ang naging reaksyon ko, di ba? Dumating na kasi ako sa puntong napagod na. Sobra na ako nabigitan dahil pinasan ko ang lahat ng responsibilidad sa pamilya ko na hindi ko naman obligasyong gawin. Ginawa ko nga ang sinabi ko. Umalis ako sa bahay at kumuha ng isang murang apartment. Nagsama na rin kami ni Yasi para may katuwang ako sa mga gastusin. Ang tanging ibinibigay ko na lang sa bahay ay yung mga para sa tuition fee ni na Rose at ni PJ. Isang taon pa ang lumipas na kapag tapos na si PJ sa pag-aaral niya. Habang si Rose naman nakakuha ng scholarship sa pinasukan niyang state university. Kahit na ayaw ko, hindi ko siya napigilang mag-working student dahil ayaw daw niyang masyadong umasa sa akin. Dahil dito, mas nakapag-ipon kami ni Yasi para sa pagpapakasal namin. At hindi rin nagtagal, nagpakasal na rin kami. Hindi pumunta si nanay ng oras na yon. Kumbaga, si Rose ang naging representative nila. Oo, malungkot pero sabi ko, pagod na akong isipin sila. Sarili ko naman ang kailangan kong intindihin. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang pader sa pagitan ko at sa pamilya ko. Pero hinayaan ko na lang. Ayokong pilitin ang isang bagay na hindi pa pwede. Umaasa na lang ako na sana balang araw maging maayos na ang lahat. Hanggang dito na lang ang kwento ko mga idol. Maraming salamat sa pagbibigay ng oras na basahin ang sulat ko. Yours truly, Kenneth. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.